Hi guys, this is Ma'am Yel, back again with another mini vlog. So for today's vlog, isamahan nyo kaming ilipat yung biik na binili nga nila Dandy dahil ililipat na nga nila ito dun sa kulungan nilang ginawa. Habang nakaupo nga kami dito sa may Gedli, napansin ko na rin nga pala na medyo nahihinog na nga rin yung mga rambutan natin dito. 5:30 pa lang naman ang mga oras na yan, kaya sabi ko kay Andrew ay pakainin na nga muna yung mga biik dahil 7 PM pa nga ito ililipat. Kaya naman agad nga dyan kumuha si Andrew ng free starter feeds dahil titingnan ko nga kung paano niya pinapakain yung tatlong biik. Sabi ko nga dyan, pa konti-konting feeds nga lang yung ilagay para nga hindi ito agad manawa. First time kasi nilang mag-aalaga ng baboy, kaya naman kahit papano ay tinuturo natin sa kanila yung mga kaalaman natin sa tamang pag-aalaga ng baboy base sa aming karanasan. Disclaimer lang, hindi po kami expert, ito po ay base sa aming karanasan. Pagkatapos ng maubos yung feeds na unang nilagay ni Andrew, ay gadaman nga rin siya dyan naglagay ulit. Tapos babasain niya nga ito dahil gusto nga ng mga biik na mamasa-masa. At in fairness, dito kay Andrew, talagang makikita mo sa kanya na gusto niyang matuto kung paano mag-alaga ng mga baboy. Tingnan ko lang naman sana kung paano niya pakainin yung mga biik, pero marami na siyang tinatanong ni. Pagkatapos niya nga itong mapakain, agad niya naman nga rin itong pinainom ng tubig. Tapos eto naman ngang si Don Makmak ay tinuturuan na nga rin si Andrew kung paano yung tamang pag-i-inject nitong Villamil. At pagdating naman nga sa audience impact ay talaga namang 100% ang suporta ng mga Dabar Cards. Tapos ayan, tinuturo na rin nga pala ni Don Makmak kung ilang sisi ng Villamil yung dapat iturok sa bawat biik. Tapos ayan, kinuha na rin nga pala ni Bokbok etong isang biik dahil i-demonstrate na nga ni Don Makmak kung paano nga yung tamang pag-i-inject nitong Villamil dito sa mga alagang biik. Tinuturo nga dito ni Don Makmak na kailangan itong iturok sa laman mismo ng biik. Bali dun sa ikalawang biik, si Andrew na nga yung magtuturok para talagang matuto siya. At in fairness, fast learner ang pinakapogi kong pamangkin. At dun nga rin sa ikatlong biik, siya na nga rin talaga yung nagturok para nga matuto siya kung paano yung tamang pag-i-inject dahil alam niyo ba, mas nakakatipid tayo kapag kayo na yung mismo yung nag-i-inject at hindi mo na nga rin kailangan pang magbayad sa veterinarian. Sabi ko nga dito kay Andrew, ang pag-aalaga ng biik ay hindi basta-basta dahil kailangan matyaga ka. Pagkatapos nga ay maturo ka ng Villamil, agad naman nga rin namin itong lagay dito sa sako dahil ililipat na nga rin ito dun sa kulungan na ginawa nga nila Dandy. At nung okay na, agad naman nga rin kaming lumabas dito sa aming kulungan dahil pupunta na kami dun sa kulungan na ginawa nga nila Dandy. Para nga hindi gaanong ma-stress yung tatlong biik, ay agad naman nga rin kami sumakay dito sa aming tricycle. Medyo malapit lang naman dito sa bahay, kaya samahan nyo kami na pumunta sa bagong lilipatan ng tatlong biik. After 5 minutes, agad naman nga rin kami nakarating dito sa bahay nila Auntie Beth. Bali, nagbihis nga lang pala dyan ng damit si Sanderford aka Budoy. Pagkatapos nga nilang makuha yung mga kakailanganin nila, ay agad naman nga rin kaming pumunta doon sa kulungan ng ginawa nila Dandy. Yung biik nga lang yung lilipat namin dyan, pero tingnan mo kung ilan kami magkakasama. 7 o'clock na nga lang mga oras na yan, kaya kung mapapansin nga ninyo ay napakadilim na nga ng daan na tinatahak namin at buti na nga lang merong daladalang flashlight si Dandy. Parang mga 70 meters away from the barangay road yung kulungan ng ginawa nila Dandy, kaya naman naglakad talaga kami dyan ng bongga. Natatawa pa nga ako dito sa mga pamangkin ko sa pinsan dahil gusto nga nila bawat galaw nila ay talaga namang binivideo ko o isasama ko nga daw sa vlog. Nakakatuwa lang na sa ganitong edad ay talaga namang gusto nilang matuto na mag-alaga ng baboy. O diba natuto silang dumiskarte sa buhay. Eto siguro yung magandang libangan dahil naglilibang ka na, kumikita ka pa. Simula na rin nga pala nilang linisan yung ibang part dito, kaya naman nakakatuwa yung mga dinadaanan nga namin dyan na hindi na nga rin masukal. Pagkaraan nga ng 2 minutong paglalakad at sa wakas nakarating na nga rin kami dito sa kulungan ginawa nila Dandy. At in fairness, very resourceful naman etong sila Dandy dahil yung ibang materyales na ginamit nila dito ay mga scrap. Kwento nga sa akin si Andrew, nagagawa nga daw sila ng kulungan ni Tito Dandy niya. Sabi ko nga sa kanya ay sementuhin lang yung sahig tapos yung dingding ay okay na nga kahoy o kawayan para presko sa baboy. Makarating na nga rin kami dito sa kulungan, agad naman nga rin inalpasan yung tatlong biik. O diba, naninibago na naman tong tatlong biik, parang bago na naman itong aming kulungan. Tad nga lang yung pagkakalagay nila ng kawayan dyan, pero madali lang yung remedyohan. Napaka-presko nga ng pwesto ng kulungan dito, kaya naman talagang hindi maiinitan ang mga alaga nilang baboy dito. At ang isa pa nga sa maganda dito ay talaga namang walang halos bahay dito, kaya naman free kang mag-alaga ng baboy. Gusto nyo makita kung sino si Sander? Ayan o, yung nakasuot dyan na gray. Yan si Sanderford aka Budoy. Dahil nga medyo may kalayuan ito sa bahay nila, kaya naman bumili si Dandy dyan ng solar light. O diba bongga, may ilaw ang kanilang tatlong biik. Habang nagkukwentuhan nga kami dyan, ay biglang dumating etong anak ni Ate Annalyn. Ate Annalyn, oh, nandito ang anak mo. Kaya ano fa, see you on my next vlog. Please like, follow, and share. Salamat sa panonood.